I feel like listening to those characters make the plot more obscure. It's possible that these PR stunts are meant to confuse people. Just take everything with grain of salt. Agree. Ang ano dyan is, ang guiding, how I absorb things is yung interest. Like for example, is it of the best interest of Bongbong Marcos to take down Martin Romualdez? The answer is yes. Yes, definitely. Kasi may onsihan nga sa Malete, di ba? May onsihan sa Maleta. That's number one. Number two, kailangan ni Bongbong ng ulong gugulong. Yep, kailangan may maipresenta siya sa atin. So, Diba? So, kailangan may accomplishment, di ba? Hindi lang puro negative accomplishment. Oo. Ngayon, since kailangan na ni Bongbong na pabanguhin ang kanyang approval rating, trust rating, satisfaction rating, kailangan niya ng isang matindi-tinding ulo na pagka pinagulong niya ay mabibig siya ng enough authority na magdikta kung paano tatakbo ang susunod na eleksyon. Yeah. At ang ulong yon ay hindi ulong Inday Sara, okay? Ang ulong yon ay ulong ni Martin Romualdez. Yes. Okay. Ngayon, yung mga ganyang klaseng eksena, yan, for me I give credence doon sa sinasabi ni Franco na hindi talaga okay ang Malacanang at si Martin. Although, my reasons are a little bit different doon sa sinabi ni Franco. Pero agree ako sa kanya na mukhang hindi talaga okay itong dalawang to. Ganon. And, ang tawag dito, hindi rin naman nating masabi na sobra silang all out sa isa't isa. Probably galit lang sila at the moment. Pero, kasamaan ng loob. Oo, dahil may samaan sila ng loob. Pero, hindi rin ibig sabihin na hindi na sila magbabate. Yeah, very transactional ang mga tao na yan. Correct! Oo. So, hindi yung kagaya natin na pag nag-away tayo, wala nang balikan. Yes, FO na kagad. Friendship over na tayo, guys. Oo, FO na agad. Hindi yan kagaya nung sa atin na gano'n, na parang, puta, binadrip mo ako, binitray mo ako, wala balikan to, ganyan. Ako, ganun ako eh. Pagka tinraidor mo ako, wala balikan, putang ina mo. Ganun talaga. Burn bridges talaga. Yeah. Oo, nagsusunog talaga ako ng tulay, as in, putang ina mo. Kasi talagang kung gusto mong bumalik, sige, tawirin mo yung burak. Diba? Para makabalik ka dito. Kung hindi mo kayang tawirin yan, ay hindi, sunog ang tulay, ganyan. Okay. But these people are not like that. Yep. Itong mga to, hindi to nagbo-burn ng bridges kasi yung politika tong mga to eh. Diba? So while it is true na magkaaway ang dalawang yan, sa ngayon, okay, because of the opposing interest, it doesn't mean hindi sila magkakaroon ng united interest. And the united interest, whatever that may be, ay maaaring mag-lead sa kanilang pagbabate at pag-uusap. Okay, the question. So Joey, ano ang possible na united interest ni Martin at ni Malacanang? Any answer? Before, and I think ngayon pa rin naman, una ko naisip, Miss Joey, yung si BP Sara pa din naman. And then hopefully yung 2028 election, they could have a hand dun sa kung sino man yung mamumuno sa 2028. Yun pa lang, yun yung knee-jerk na naisip ko. For me, ito ang correct answer. Term extension, CONAS. Yan ang magiging common ground nila. Kasi, para magawa mo yan, you need the House of Representatives. Lower house, correct. Oo. Kailangan mo yan. So, mapoproduce yan ni, di ba, parang pwedeng anuhin yan kumbaga, pwedeng ibenta ni Martin na, ako, kaya kong i-chance yan, ganyan. Basta kailangan, ibalik mo ko bilang House Speaker or whatever, ganyan. Yung mga ganon. So, oo nga, tama. Diba? Kasi, yung kay Sara, wala na sa house yan eh.
Wala na sa House yung kay Sara. Yung Senate na yan, ibang problema na yun. Diba? Ibang problema na yun. Wala nang hand si dun eh. Out of their hands na. Hindi kaya ni, yun, out of hands na ni Martin yan. So, magiging yung NOEL, yung term extension, yung CONAS, yan ang posible nila na United nila. Hindi kaya ni Sandro. Masyadong bagito si Sandro. Hindi siya, hindi nire-respeto si Sandro sa Alam naman lahat di ba? Oo, alam naman na lahat na weak siya. Tsaka again, Martin Romualdez, despite all his faults, he built the super majority during his term, di ba? So, yeah. And sigurado, marami pa din mga supporters yan dahil marami naman nakinabang sa kanya eh. Most likely, kaya niya pa rin brasuhin yan. So yes, Miss Joey, tama. Diyan sila magkakabalikan. Diyan sila pwedeng magkabate. Ganun. Kasi nga, common interest eh. Tapos ano pa ba yung mga kineso natin dyan sa content ni Franco? Excited ako dun sa part ng PR war. Kasi ginago talaga si Franco Ginago talaga si Franco at saka si CJ Hero. Ginago talaga sila nung PR firm na nag-operate sa kanila para dyan sa arrest na yan. Yung arrest na yan, I don't think it is planned by law enforcement. Hindi nga alam ni Matibag eh. Diba? Oo nga eh. Para sila barkada na nakita lang eh. Nag-shake hands pa eh. Nag-shake hands pa, ganyan-ganyan. PR operation niyan, yung pag kay Franco. Gusto lang nilang babuyin si Franco dyan. Yun. Miss Joey, may tanong ako. Di ba meron na makalat last time yung parang na digital platform specialist? Yung involved ba siya dun sa nangyaring PR attack? No, strictly. Wala akong alam. Na ko lang, no? Na parang kasi di ba lumutang ulit yung pangalan nga niya. So, huwag niyo akong tinatanong. Dahil wala akong alam. Categorically wala alam si Miss Joey. Alright, natanong ko lang naman. Hindi naman ako, bobo lang naman ako dito, di ba? Wala akong alam. Naku, paano pa kami, Miss Joey? Meron nga lang kami kapag meron mga ganyan. Mga nag-uumpog ang mga naglalakihang pato. Nakalimutan ni Franco, hindi PGMN ang unang media na biktima ni Martin. Ang SMNI ang unang victim. Oh yeah. Yeah, that's true. Isa pa yan. Hindi minention ni Franco. Kaya nga ayun. Focus din kasi siya na parang syempre yung lahat ng grudges niya, di ba? Talagang sa lang, sa PGMN. So most likely nag-tunnel vision lang din yan. So hindi niya tinignan yung kasi pakiramdam niya, he has enough ammo on his own nang hindi na kailangan mag-mention ng iba pa mga ginawa ni Martin, no? I think he has enough ammo in his bag to bring Martin down sa mga exposés niya. But yeah, totoo yan. Huwag natin kalimutan na SMNI was the first victim din dyan. Ayun. Minention niya SMNI at Rappler. Talaga ba? Minention ba? Sorry, hindi ko na rinig. Kasi ako nung pagdating doon sa halfway, actually quarter lang ata yung pinanood ko, yung nagpapaliwanag siya na hindi niya masabi kung ano talaga nangyayari sa kaso niya. Tapos yung mga mga killing niya kung bakit hindi niya ginagawa yung mga hit piece kina BBM tsaka kay Lenny, yung mga ganon. Pero na-turn off ako nung sinabi niya yung ito personal ko lang, no, Miss Joey, personal aside ko lang, side comment lang din, no. Nung sinabi niya na parang nung binili ni Elon Musk yung Twitter and made it X, na parang sinasabi niya it became much better space. Parang, in so many words, parang sinasabi raw siya, na-move raw siya doon. Oo. Na-inspire daw siya. Ko, hindi ba, doon mo makikita talaga itong mga tech bros na to eh. Elon Musk is not an advocate of free speech, guys. Kaya niya po binili ang Twitter
is para makontrol niya yung free speech. Kasi very butthurt yung tao na yan kapag merong nagkikriticize sa kanya. Mm-hmm. So, ayun. Tawa na tawa si Adrian Pascual. Ayan. Ba't ka natatawa dyan? Masyado kang maraming alam, Adrian. Ayan. Pero obvious pro-BBM pa rin siya. Yeah. Yeah. Di naman may kakailayan. Oo. Tingin ko pro-BBM siya until lumabas yung iskandalo. And I think yung Malacanang, in good terms talaga sila ng Malacanang. Kaya, tapos iniwanan lang siya sa kasi hindi naman out of character ng Malacanang na hindi naman out of character ng Malacanang na iwanan siya sa ere. Kasi ganyan naman talaga ang Malacanang. Ganyan naman talaga si Bongbong. The name of the game sa Malacanang is plausible deniability, di ba? So, you know. I think, kaya tingnan mo, di ba siya parang, hindi, kahit ba dininay niyo ako, alam niyo na magkaibigan tayo. Oo, na parang, ano pa rin ako sa inyo, hopelessly devoted. So, yeah, guys. Ayun. So, ano talaga, kumbaga parang for me, ano talaga yan, andun pa rin sila up until no skandalo, I think they are in a good relationship. Yeah. Wala naman talagang kahit na anong content pag in-scar mo yung niya, di ba? Wala talaga silang content kay BBM. So, yeah. Sabi ni Remember the Real Enemy, I'll take the small win. Given enough pressure kay Martin, as he said, ilalaglag niya sila. Which is true. Yun yung sinasabi ko na ito ang mga plano ko para patumbahin ka. Nakapag-develop na kami ng AI na kung saan madedetermine ang mga bot accounts, ang mga troll accounts. Yeah. If Franco can really, if Franco can really pull it off, that's really amazing. Diba? Papalakpakan natin siya. Meron talaga siyang technology that can detect yung mga troll activity sa mga pages. Diba? Go! Ayun. At least tinuhog ni Franco Mabanta. At least tinuhog ni Franco si Matibag na sinungaling talaga. Ayan. Wala naman kasi talagang kahit na anong redeeming quality si Matibag. So, hindi naman necessarily, hindi naman necessarily sensational na sabihin na Matibag is a bad faith actor. But yeah, it's fine kasi malaki kasi yung platform nila So anything they say, that would be greatly amplified. So the more people na aware, although marami naman na sigurado may aware sa bad ni Matibag. But yeah. Sabi ni Toyo, tapos may nag-offer daw talaga kay Lenny na tumakbo kapalit ng paglinis ng pangalan ni Martin. Lenny said no daw, base sa trusted source niya. Ito kasi, parang, parang hindi ko, sino ang nag-offer sa kanyang tumakbo? Si BBM? Hindi nga si BBM, gusto nga niyang managot gusto nga niyang managot ni BBM si Martin Romualdez So, hindi ako naniniwala na kay BBM galing yon. So malamang kay Martin yon. Kampo ni Martin yon yung nag-contact kay Lenny na tumakbo ka pero i-clear mo yung name ni Martin, wag mo siyang aanuhin. Ganon. Pero feeling ko naman, kung ako offeran pagkatapos under the guise of lilinisin ng pangalan ng character cleansing, Bakit? Diba? Parang, puta ka na, anong political value ni Martin Romualdez sa buhay ko? Diba? Correct. Parang, there is nothing really to gain. Extraordinary na mag-no ka. Diba? So, bibigyan mo ako ng pera para tumakbo? Dude, I have 16 million. Correct. Diba? May baluarte na ako I'm safe with the fact na may numbers ako. I have 16 million. Diba? So, parang, ngayon, pagka kinarga kita sa kilikili ko, at susuportahan mo ko para tumakbo, pagkatapos ang kapalit ay hindi kita atakihin, wala akong ganyan. Bakit 16 million ko mabawasan pa? Correct. Iano ko ba yon? I-risk ko ba yung ganong klaseng gamble? Hindi na.
Kasi Mama Lenny, if she is going to play the LGU card right, maybe in 2 or 3 election cycles, baka mas makakuha pa siya ng mas maraming boto. Yes, Diba? we'll never know, 'di ba? Steadily naman nagkakaroon, hindi ang kagandahan naman kasi din sa ano ni Lenny, and to give ano sa kanya no credit, hindi naman talaga nabawasan eh. 'Di ba? Slowly but surely nakaka-gain pa rin naman siya ng traction. Kaya nga 'di ba, paulit-ulit nga siyang ginagamit na ano. So yeah, I don't think it's worth the ano no. Para kasi ang dating nun political suicide eh kapag tinry mong dalin si Martin. Okay. Oo. So parang, well, sinabi naman ni Franco, strategic ano nila yon na hindi nila babanatan si Lenny, hindi nila babanatan si Sara, hindi nila babanatan si Bongbong. So, di ba? Kaya parang expect na natin na mapapaka-neutral siya doon sa mga ganung part. Sabi ni Sammy Boy, maraming inconsistency si Franco. Example, NBI is under BBM. Hello. Hindi nga, di ba Sammy Boy? Di ba nga ang nangyari? Di ba nagkaroon na entrapment? Mhm. Yung nagkaroon ng entrapment, ito naman sarili ko lang obserbasyon ha. Di ba nga nung nagkaroon ng entrapment, wala naman si Matibag doon? Sumunod na lang siya, di ba? Mga agents lang yun nandun eh. Yes, mga agents lang yun nandun. Dumating si Matibag doon sa press con na. Tapos, di ba nung dumating si Matibag, nagkamustahan pa sila. Di parang, ano, yung acquaintance yung datingan. Di ba? So, I don't think yung ano, no, yung ano na, hello, NBI si Matibag yun, bakit ano, kumbaga parang, ang tawag dito, bakit siya na NBI, tapos si NBI under sa presidente, kineso, ganyan. Take note, si Matibag din ang nagsunog ng ebidensya dun sa entrapment. Oo, parang ano niya eh, dinumihan niya yung crime scene actually, na tampered eh. So, di ba? Si Matibag din ang sunog ng ebidensya ni nung entrapment na yon, di ba? Ang sabi nung una marked money, tapos the following day naging boodle money. Ang laki ng difference nun ha. Yung boodle money, hindi yung totoong pera. Fake money ang boodle money. Hindi mo po pwedeng kunin yun tapos ipambili sa labas. Play money yun. Hindi yun totoo. Hindi yun totoong pera. Ang mark money, totoong pera. Either nilagyan mo ng powder para merong trace siya na nahawakan mo yung pera. Okay? Or mark meaning yung serial number niya is fully identified at nakita sa custody na inabot doon sa supposedly na tatanggap ng pera na yun. Kuba para pag mark money, very traceable regardless kung ano man yung form ng pag-trace. Totoong pera yun. Okay. Pera yung mark money. Prop money yung boodle money. Yung boodle money, yun yung prop. Okay. Nung una, ang sabi, di ba, entrapment, pagkatapos merong malaking pera na exchange ng cash, di ba? Ang sabi, merong exchange ng cash. Pagkatapos, the following day, sabi, wala na daw pera. Boodle money yung daw yun. Naging unreliable na si Matibag. Oo. Pero Joey, tinira niya si Matibag saying he offered to drop all cases against him if he drops CJ. 3 times daw siya inofferan. I do not know. Pero hindi naman kasi sila makakasuhan eh. Yung ano na yan, yung, ewan ko ha, pero parang feeling ko kung merong ganyang arrangement, kay Matibag level na lang yan. Baka Personal vendetta na yan. Oo, dumidiskarte na lang si Matibag dyan. Kasi, ang hina nung kaso ni Lay, ang hina nung kaso ni Franco Mabanta, tsaka ni CJ. Tama. Pagkatapos ikaw, offeran mo ko, baka gusto lang, bakit? Bakit ka dyan? Yung Sasasabi nakabook up na yan, di ba? Gusto lang yung, alam mo yun, kumita ng extra. Correct. Baka mag-extort lang si no? Oo. Who's to say? Ganon. Ang hina na nung kaso eh. Ang hina nung kaso kay CJ at saka kay Franco Mabanta. So, what for? Bakit ka pa magpapaano sa akin? Ba't ko pa ipapadrop yung kaso sa iyo? Hindi.
All the way na lang tayo, pagkasuhan tayo. Kita tayo sa korte. Oh, confident naman siya naman didismiss yung kaso eh. So parang bakit ako magkakaroon ng mga side bet kagaya ng ganyan na parang i-compromise ko pa yung mga anchor ko? Di na. Ayun. So, tingin ko yun lang yun. Kung meron mang offer si Matibag, according to Franco, feeling ko, sa level lang ni Matibag yun. SOP yun ni Matibag. Personal, lagi siya may personal stake or some of some sort. Yeah. Sabi ni Respectful, Franco's revelation somehow really feels good to all of us. Sabi ni Respectful. I think to the extent na mag-all out siya kay Martin. Yun naman kukuha natin dyan. Oo. To the extent na talagang ginawa niyang life mission. Kasi, I mean, he put himself out there di ba? Right. Tapos, nagsalita pa si Franco na from being atheist to a believer. Di ba? Parang Talaga naman. strictly. Oo, nag-summon pa talaga ng faith tsaka ni Papa God sa sa argument niya. Naku, yari tayo dyan. Tapos, kumbaga yung pang-aaway niya dito kay Martin Romualdez ay kaakibat ng kanyang spiritual maturity from a non-believer to calling out the name of Jesus Christ. Tapos and in the same breath sinasabi niya na eto na, nakita ko na ang life mission ko. Diba? Literal na ginawa na niyang this is his crusade. This is his cross to bear. Wow, how amazing. Oo. So para sa akin, ituloy mo yan, di ba? Yeah. Go. Kung gugulong ang ulo niya, will be very, very happy on the sidelines kahit nanonood lang kami. Oo. Ayun. Kulang pa ba sweldo mo, Matibag? Pati MOOE ng wife mo na congressman, kailangan mo pang mag-extra. Ako sa totoo lang. Feeling ko talaga. Kadiri talaga itong pagkatao ni Matibag, Napaka-slimy niya na character, no? Hindi. Nakita mo ba yung niya, yung article na yung magkasama sila, meron parang picture sila ng mag-asawa, si Ann Matibag tsaka siya, doon sa dyaryo, yung picture nila na parang gusto ko lagyan ng bleach yung mata ko, Diyos ko, parang kita. Parang gano'n katigas ang mukha niyong mag-asawa. Apparently very. Yeah. Oo. Yung case ni Romualdez sa ombudsman na conspiracy to commit plunder ay bailable. Safe na si Martin, sabi ni Jen Garcia. Ayun. I think yung mga kaso na rin na yan, kasi syempre, di ba, paraan din niya ng parang carrot and stick din, na dinadangle nila na may plausibility na magtuloy yung kaso into something much more legitimate. Kaya parang dapat you need to stay in line, stay in your lane pagdating dun sa kung ano man yung naging usapan nyo. Kasi syempre, di ba, again, sinasabi ni Miss Joey, hindi talaga magbaburn ng bridges yung dalawang kampo na yan. They will always find something down the road na magiging beneficial para sa kanilang dalawa. Alam mo, ang narinig ko sa kaparahan. Yes, Miss Joey. Pisana natin yan. Yung PR na bumira dito sa PGMN, is the same PR na may hawak noong mga anti-PGMN na Trolls? na mga vloggers. Oh! Plus, plus falsies. Si Falsis talaga, no? Integrity be damned sa tao na to. Diyos ko. Ayun. So yun talaga. Nakakaawa lang kasi ang di ba parang ang isang sobrang dinrag nila dyan ng bonggang-bongga si CJ Hero. Yes, Si yes. Hero, wala naman siya dun sa entrapment. Parang inaano lang nila na since content mo yung ginamit na pang extort, kineso, kasama ka dun sa extortion. Sa kaso, tama. Scheme. Kasama ka dun sa extortion scheme, ganyan. Pero ang totoo nun, I think ang kalimutan nung PR, nung PR machinery dyan. Kasi nga, PR naman talaga yung, nag-operate. So, kumbaga, parang, pag PR perspective, gusto mo talagang idamay si CJ kasi ang lakas eh.
Oo, optics yan. It's all about optics. Kumbaga, if you can put them down a peg, yeah. But I think it is also the butas in the entire narrative. Kasi parang, bakit mo isasama yung content ni CJ. Bakit mo isasama si CJ? Content lang naman siya. Wala ka namang ibang anything na mapuprove na kasama siya doon sa extortion scheme. 'Di ba? Right. Wala ka namang parang direct evidence. Pinalabas nila na parang mga ano-ano lang, mga chat-chat lang. It doesn't, it's too, there's no relationship. Too vague, tsaka it doesn't constitute na parang direct involvement. Correct. Oo. Pero, magiging interesado ka kay CJ pag PR firm ka. Yes. Pagka competing PR firm ka, kasi putang ina ni CJ, ang lakas makagago di ba? Lalo na kung yung minumura ni CJ, kliyente mo. Correct. Diba? Ang bira ni CJ talaga namang solid na solid. Tsaka again, with her character background, diba? Talaga namang, yung trust rating sa kanya. Strictly, ang fearless forecast ko dito, even if hindi si Martin ang tunay na target nitong sinasabi ni Franco Mabanta, madadaplisan pa rin si Martin Romualdez dyan. In my mind, I was thinking na above anything else, this is PR war. Ang gusto talaga balikan dito ni Franco, yung mismong PR na bumira sa kanya. Oo. Tingin ko yun. Totally makes sense. You don't mess with my business pag ganyan kasi. sabi ni Respectful, are you impressed with Franco's third strategy on how he will expose Tambaloslos via AI local dialect? Well, sabi ko nga, Franco is the top dog pagdating sa mga PR na ganito. And I think the strength of Franco and yung weakness din niya is that he is very clear with his is very clear doon sa kanyang dealings na basta ito yung position ko, ito yung ganito ko, ito yung ganyan ko. Ganun. Ang kaso, I think feeling ko kasi, yung kalaban kasi ni Franco, hindi talaga fair. Nananaksak talaga patalikod yung kalaban ni Franco. I think yun nga yung specialty Diba? Kaya nga siya na caught off guard at na blindside Kasi that's how they work. Yes. So, because of that, kumbaga, yun yung naging weakness ni Franco doon. Kaya parang naisahan siya nung kalaban niya. Ganyan. Ayun. So, kaya siguro lalo siya nagalit na parang there's certain rules on how to engage dun sa game ng PR. And he feels pakiramdam ko lang, he feels very slighted na ganun yung ginawa sa kanya, na binlindside siya. Alam mo, kasi kagaya nun, yung target ni Franco, sabi niya, putang na, expose ko yung troll farm ninyo. Yeah. And sa totoo lang, pag in-expose niya yung troll farm na ito, mga location at kung sino ang mga clients itong troll farm na ito, yari ka, ate ko! Diba? Hala. Yan ang negosyo ninyo. Kasi i-dismantle yan ni Franco, di ba? Yes, matitrace back lahat yan. Diyos ko, ang dali-dali naman makita na yan kapag once he do the trace work required para dyan. It's only a matter of time. Kaya talagang kapanapanabik ang mga susunod na steps na gagawin nila. Ay, si Falsis na naman, kada bubuka ang bibig, napapamura ko ang sagwa, Miss Joey. Well, di ba, kahit kasi, di ba nagiging bat ng joke ni Attorney Chico si Falsis na parang, ito naman si Falsis hindi to bayaran, medyo lang. Tapos si Falsis, tawa-tawa lang, di ba? Hindi mo niya dinexplain, hindi niya ganyan. So, hindi ako shocked pagkahawak ng PR firm yan si Falsis. Tsaka tanggap na niya yung role niya sa political landscape. He pretty much acts like a troll pagdating do sa mga This guy has no integrity. So parang kanya is, if the price is right, he will do what's So I think
nakakainis lang talaga kasi nga para siyang para din siya si Claire Castro, si Auntie Claire, na ang engagement niya is to rage bait the people na nakaka-interact niya. Ayun. Eto. It has been 2 days. Teka lang ha. Ay puta. Ano nangyari, Miss Joey? Pinamblish na pala ni CJ. It has been 2 days since I offered to present Harvey Ke with Si Harvey evidence Ke. that someone from the camp of Kiko Pangilinan approached me wanting help to operate against Bam Aquino during the last election cycle, and I have yet to hear back. He has not reached out in any way, which makes you wonder, does he actually want my statement debunked or covered up? Or does he already know what that evidence contains and who it would expose? For the record, I made it clear to the person who reached out that the Anchor video content published on PBMN reflects the Anchor's own research and personal views. It is not paid content. Anyway, if you see more pages like these, operating maliciously clearly on someone's orders. They are part of a wide network in the service of the group whose mission is not in the pursuit of truth, but the destruction of reputation for profit. Evidence does not interest them all. Only ruining people does. I always come with receipts. Sa mga hindi nakakaalam, and I think very familiar kay Harvey Ke, siya yung nagbigay ng envelope na naglalaman ng parang para sirain yung character ni CJ Corona during the Corona trial. So this guy is a very suspect guy pagdating sa mga intentions niya. Ayan. So anyway, kasi ang claim kasi ni CJ Hero, may nag-approach sa kanya. May nag-approach sa kanya na banatan si Bam Aquino. Right. Kasi yung client nung nag-approach sa kanya ay si Kiko Pangilinan. Parang ganun yung dating Teka lang. Hit piece kay Bam in the hopes na mag-benefit kay Kiko Pangilinan. Tama ba? Hindi. In the hopes na kung hindi manalo si Kiko, dapat hindi rin manalo si Bam. Mutually assured destruction pa lang. Okay. Oo, mutually assured destruction pa lang gusto. Kasi ito yung sabi, is your client Bam? Wala ba kayong client to pull him down? Sabi ni CJ, I have nothing to do with him. I don't think he's ever reached out to us for anything. And Kiko is under fire super baba na siya. I want Bam down. I see. Kung hindi lang din ako makakakuha niyan, no one have it, Yun yung peg nila. Kakadili talaga to si Kiko. Dahil ako naman pala-observe lang na tao, di ba? Ako naman yes, share your insights, Miss Joey. So, share ko lang yung insights ko sa inyo. Yun yung reason kung bakit ko naiisip na, tangina, this is PR war. Pinersonal nyo masyado si CJ. Pinersonal nyo masyado si CJ at saka si Franco Mabata. Ganun. Ang mali, masyado nilang pinersonal si Franco Mabata, mayroong mga batang maliliit na anak. Okay. Damay. Oo. So ngayon, kumbaga parang, okay, yung kasi yung Martin Romualdez, hindi man natin sure yan kung i-follow through ni Franco Mabata yan di ba? Right. Kapag may ginawa si Franco Mabata, ngayon nag-announce na siya, nag-ganyan na siya na ginawa niya ng live mission according doon sa video niya na susunod niya si Martin Romualdez ng bonggang-bongga, well and good, sige intayin namin yan, di ba? And if he's going to do something to the destruction of Martin Romualdez, papalakpakan ko talaga yan ng bonggang-bongga. Yes, papalakpakan namin, guarantee. Oo, guarantee dyan. Support ako all the way dyan, walang problema dyan. Ganon. Pero, I am not forgetting the personal aspect of this. And I think, kasi syempre ikaw, kung ano yung personal sa'yo, yun talaga yung... doon ka talaga mag-i-invest ng time and effort. Correct. Oo. So I think, kung ano man yung nag-fuel doon sa Martin Romualdez, I hate you, ganyan.
Kung ano may nag-fuel sa kanya doon, ang nag-fuel sa kanya doon is yung ginawa sa kanya nung inupahang PR ni Martin. Yung driving force niya na doon ang gagaling. Sige. Ilalabas ko lahat ng baho mo. Nag-develop na ako ng AI application that can actually detect your social media command center. May trace back function na. How nice. Ay, Miss Joey, galing sa YouTube, ano? Naghahang daw yung video mo. Ay, ganon? Mm-mm. Naghahang ba? Ayan. Hello. Okay na tayo sa... Nakahang ka pa ngayon sa YouTube actually, Miss Joey. Hindi ko alam kung sa internet niyo to eh. Kasi sa TikTok okay naman kayo. Oo nga. Parang okay naman na yata. Okay ba ako sa ano? YouTube, comment kayo. They can't remove anti-glare for sure. Opo, naghahaang. Anong part yung na-miss ninyo na naghahang ako? I think yung sa part na pinaliwanag mo yung na sa part ng anak ni Franco. Doon yung ano. Okay. Doon yung medyo naghang. Oo, ayan. I was saying na yung ang tawag dito, masyadong naging personal yung birada kay Franco at saka kay CJ. Kasi si CJ, maliit rin yung anak niyan, ganyan. Si Franco, maliit rin yung anak niyan. Pagkatapos, naging personal masyado yung atake sa kanila. Talagang pinahiya ng bonggang-bongga. Talagang dinismantle talaga ng bonggang-bongga si... talaga. Kumbaga binaboy talaga ng bonggang-bongga. So ngayon, while we do not know how sincere Franco Mabanta in running after Martin Romualdez. Oo. Well, kasi makikita lang naman natin yan kapag ginawa niya na talaga, di ba? Ngayon, nag-declare na siya ng war. Sinabi niya may plano siya. Ito ang gagawin ko. Ganyan. May plano ako, ito ang gagawin ko. Pero hanggat hindi natin nakikita yung result, di ba? Intay lang tayo, di ba? Intay lang tayo sa, dito lang tayo sa gilid. Correct. Magmamasid lang tayo at magmamatsyag. Oo. Magmamasid lang tayo. Ika nga, a wise man once said. Di ba? Nandito lang kami, magmamasid. Nagya ka talaga, Kiko. Lupit ko. Diba? So, a wise Look man. Look out ka pa pala. Said, Diyos ko pa. Oo. Ayan. Mag-ano lang tayo. Dito lang tayo, magmamasid lang tayo. Correct. Pero I think, talagang legit yung galit ni Franco. Not necessarily directed to Martin. alone. But on the PR firm who tried to ruin them. They made it personal kasi na parang tapos in such a very dirty fashion yung ginawa nilang pag-take down, di ba? So, kasi kahit papaano kasi merong twisted form of ethics pagdating sa pag-engage sa mga PR war, and yung ginawa nila very below the belt. Kasi siyempre, alam na mga yan yung rules of the game. Nag-decide lang talaga yung kabila na umasal way below the belt yung mga atake. Totoo. Miss Joey, sabi din ni Franco, he will post another content right after his declaration of war video. Kaso hanggang ngayon, wala pa. Baka siguro, intayin natin bukas or sa mga susunod na araw. Kasi kakapost lang niya ng video niya today eh. Tsaka diba, ilang araw din naman yung yung unang video ni CJ, ilang araw bago dumating tong video ni Franco, diba? So, lang, antay-antay lang tayo. Ayan. So, intayin lang natin kung ano mga susunod na kabanata dyan. Ayan. Anyway, ayan. Basta ang inaantay natin diyan madurog si Martin. Kailangan may maumpisahan kasi that would shake the very foundation nung corruption circle na ginawa nila. So the sooner na merong bumagsak diyan, the better. Pero save lang ng liability si Martin at Bonget. 3 budget bills, 22 to 25, turned into kilos. Marcos playbook again. Laglag kakampi dahil may new kakamping.
Sabi ni Italiano Gold, yeah, oo. I think, di ba si ano, I find it really reasonable, no, yung chismis ni Marlon ng Third Floor Studio. Mhm. Yung sinabi niya na they were really trying to arrange na magpakulong na lang si Martin. Tapos ang sabi niya, tapos di syempre nung una raw ayaw ni Martin, ganyan-ganyan, etc. etc. Kaso nga lang, di ba, sumasadsad talaga yung approval rating ni BBM. Mm. Ganon. So parang sa kwento ni Marlon, sa chismis ng ating kapitbahay, Yeah. sabi nung chismoso nating kapitbahay ay umoo daw si Martin, pero kailangan kasama niya si Sandrong makulong. May condition para at least meron siyang Parang sigurado na Correct. i-bail out siya later on, di ba? Tama. Ayun. Hindi ako mahahayaan mabulok. Oo. Syempre, ayaw pumayag ni Ma'am Shi. Dahil yung unika iiyak niya. Oo. Diyos ko, my beloved son. Hindi pwede yan. Tsaka, given yung elitist mindset ni Ma'am Shi, naku, that's the last thing he wants to happen. O mangyari sa Pero mga... it makes so much sense eh. Correct, It makes so much sense. Kasi if you really want our boat to keep afloat, Magbabawas tayo ng weight. kailangan paniwalaan ako ng tao. Oo, kailangan paniwalaan ako ng tao. Kailangan makumbinsi ko yung tao na meron akong ginagawa. So, kailangan kitang pugutan ng ulo. Kailangan ko ialay ang ulo mo. Ganun. Okay, fine. Sige, ialay mo ang ulo ko. Pero dapat pati ulo ni Sandro. Hindi pwede. Laging yan, di ba? May condition. Ang lagay, ikaw lang makikinabang. Kasi ganun nga yung kanila, very transactional at matter of fact, despite yung differences nila, lahat ng ginagawa nila, it's on a very transactional, impersonal level. The fact na papakulong mo si Martin, di ba? Speaking of that, yung sa rating, Miss Joey, nakita niyo na ba yung article na kaya raw bumaba yung rating ni BBM is dahil yung kanyang crusade against corruption? Which is not really a crusade. Kaya nga. Tapos parang nung nalaman, yung parang nagsabi nun is yung strat base, which makes it 10 times funnier. Parang serious. Well, it makes so much sense kasi Stratbase is a US firm. Pagkatapos, at the same time na ginawa nila yon, itong si Martin, ni-revoke yung kanyang diplomatic kineso ng US. Correct. Diba? So, yeah, I think kung Stratbase yun, nagsasabi sila ng totoo. Kaya nga, ni-revoke nila yung mga privileges ni Martin. Natawa lang ako nung sinabi na parang, what? Ang US government kasi, intolerant talaga yan sa corruption. Ayaw nila ng ganyan. Bagay. Oo. Bad optics kasi sa kanila yan eh. Oo. Ang Amerika, corrupt sila. Pero ayaw nila nung kupit-kupit na korupsyon. Iba yung yung kanila parang institutionalized corruption na parang pasok dun sa framework ng nila, ng legal framework nila, ganun eh. Correct. Oo, kailangan pasok sa legal framework, correct. Yes. Hindi po pwede yung hindi po pwedeng blatant na magnanakaw ng nakawan, di ba? Plundering, ibang usapan yan, di ba? Pwede ka kasi ang pinaka-common dyan, yung sa US lang, the Miss Joey, yung mga mga senators at saka congressman nila, merong mga position sa stock market that basically parang dahil meron sila mga first-hand information regarding sa mga loan na pinapasa nila, meron silang insider info para makapag-trade sa stock. So that's one of the things, na ito yung mga sinasabi natin na within the legal framework, nakakagawa sila ng paraan para mag-profit from So yun. Yan. Kung sakali mong mag-corrupt sila sa ganung pamamaraan. Yes. Hindi yung masasabi mo na, puta, ninakawan niya tayo. Hindi ganon. Hindi yung mga tipong ballpen na tigli 5 piso, gagawin mong 5,000. Ganon. Yes, hindi ganon. Yung procurement na ganyan. So for them, yung corruption na ginagawa sa Pilipinas, parang so primitive. Parang ganon. Yeah, correct. That's, ang nila parang, it's so third world, guys. We're so,
So ano parang ano ba yan? Little brothers. Ano ba yan? That's so that's so primitive, 'di ba? Yeah, Tingnan mo you're naman. giving us a bad name. You're the only Asian country na talagang namin, little bro, dyan sa sa sphere na yan. So, make sure na tayo, malinis. Correct. Ganon. So, yun.